Takot at gulat. Yan yung bumalandra sa mukha ni Ariana Grande matapos siyang biglang talunin at yakapin ng isang fan sa premiere ng Wicked for Good sa Singapore. At may dahilan, no, kung bakit dinidiscuss natin ang kwentong to. Hindi to bastang showbiz chika. Nakikita ko na ang lalaking ito ay pinag-uusapan hanggang sa ngayon. At maraming mga artista or mga pop stars ang takot sa kanya. Anyway, tingnan natin yung footage, no? Sino pa naman yung hindi matatakot at magugulat kung bigla na lang may lalapit at yayakap sa yung hindi mo kakilala kahit pa maraming security sa paligid mo, 'di ba? Lalo pa ngayon kung kailan masasabi nating marami na tayong narinig na insidente. Dito pa lang sa channel na to, no, kung saan naging threat sa buhay ng isang celebrity yung mga obsessed na fans. Kaya naman di na ako nagtataka na isa ito sa mga pinaka nagte-trending na kwento sa social media. Actually, last month pa to eh. Pero dahil hanggang ngayon pinag-uusapan siya, pag-uusapan natin ito. Kahit sino, miski yung mga fans or hindi, mag-aalala kung malalaman mo na ang idol mo ay bigla na lang inatake, no, tinalon o nilapitan ng isang fan na walang consent, 'di ba? Pero ano nga ba 'yung nangyari dito? At sino yung fan na pinanggigigilan ng mga tao ngayon dahil sa pagiging threat sa buhay ni Ariana? Pahinga muna tayo sa mga madugo at makapanindig na balahibo na kwento sa araw na ito, mga 30s. Pero gaya ng dati, huwag kayong mag-alala dahil sigurado ako, marami pa rin tayong malalaman at matutunan sa kwento natin ngayong gabi. Magkape na kayo habang malamig ang gabi dahil maganda ang ating pag-uusapan. Isa sa mga pinakasikat at pinakahinahangaan na celebrity sa ngayon ay si Ariana. Bata pa lang napapanood na natin siya. Ako personally, pinanood ko itong mga palabas na to, yung Victorious, Sam and Cat, parang sequel din siya eh. At marami pang iba. Bukod dyan, napatunayan na rin niya kung gaano siya kagaling na artist at singer. Kaya hindi nakakapagtaka na milyon yung mga avid fans niya sa buong mundo. So marami po yung nagulat at natakot, no, para sa kanya nung mabalita at lumabas yung footage na ito kung saan makikita ang isang fan na sumugod sa kanya habang naglalakad siya sa yellow carpet kasama ang iba pa nitong mga co-stars sa Wicked for Good premiere sa Singapore noong November 13. At ang mas nakakagulat po dito sa dami ng mga photographers at bantay sa paligid ay nakalusot pa rin ang fan na ito at talagang nakalapit sa dalaga. Isang pangyayari na talagang iniiwasan sa tuwing may mga celebrity sa paligid dahil nga maaari itong maging banta sa buhay nila. So napapaisip siguro kayo, sino ba tong fan na to? 'Di ba? Hindi naman talaga si Ariana ang pinag-uusapan natin dito eh. Etong lalaking ito. At kung bakit ang lakas ng loob niya na lumapit kay Ariana kahit pa ang daming bantay sa paligid. At bakit nila hindi niya pinagsisisihan yung ginawa niya? Kung mapapanood niyo po yung mga footage ngayon, parang proud na proud pa siya. Aalamin natin ang lahat ng yan ngayong araw na ito. Premiere night. Ito yung highlight ng kwento natin ha. November 13, 2025, isang normal pero espesyal na gabi para sa mga stars ng Wicked at sa mga fans. Sabi pa nga ng marami, isa to sa mga pinaka-inaabangang premiere night. Kasi alam nyo naman, no, na talagang trending itong Wicked, itong mga nakaraan. Bago matapos yung taon, talagang ang daming naghihintay dito kasi part 2 to eh, nag-aabang sila kung ano yung magiging ending ng palabas na to. Nakatakda, lumakad itong mga celebrities sa yellow carpet ng Universal Studios Singapore sa araw na yan. Kung titignan natin yung mga kumalat na video, makikitang talagang masaya siya habang naglalakad kasama yung mga co-stars niya na sila Michelle Yeoh, Cynthia Erivo, at Jeff Goldblum. So nagulat po talaga lahat nung bigla-bigla na lang ay merong isang lalaking sumulpot, umatake at humawak na lalaking nakaputi kay Ariana. Makikita rin natin sa video na itong lalaking ito, talagang kahit nagtangkang lumayo si Ariana, pinilit pa rin niyang hilahin yung dalaga. Buti na lang din at nandyan si Cynthia Erivo at napansin niya agad yung mga nangyayari kaya siya mismo yung nagtaboy sa lalaki na naging dahilan din para ma-alerto yung iba pa ng mga tao sa paligid at ma-secure yung paligid at mailayo ito. Dahil sa pangyayaring ito, kitang-kita yung gulat at shock sa mukha ng mga tao, hindi lang si Cynthia at saka si Ariana, kundi yung mga nasa paligid nila. Lahat na alarma, na bigla na lang may humawak. Anong nangyayari?
ko naman na minsan talagang nakaka-excite na lapitan yung mga taong hinahangaan natin, lalo na yung mga celebrities na talagang napakadalang nating makasalamuha. Ako, masasabi ko, no, fanboy din ako in real life. At may mga iniidolo rin ako na talagang ma-excite ako pag nakita ko. But not to an extent na ako yung magiging dahilan para ma-compromise yung security nila. Tandaan nyo ha, na yung mga idols natin, yung mga pinanonood natin, in real life, kaparehas lang din po natin silang tao. Kumakain, tumatae, umuutot, kinakabahan, lahat po yan. Kaya nga, ang daming security at barrier sa paligid sa tuwing may mga ganyang shows or may presensya ng celebrity sa isang lugar dahil iniiwasan yung ganitong mga eksena para sa ikapapayapa ng damdamin, hindi lang ng mga celebrities na inaabangan natin, kundi maging iba pang mga fans, diba? Na nag-aalala din para sa safety at security ng mga idol nila. So eto na, aalamin na natin, sino ba ang lalaking ito? Pajama Man. Yes, finally, I dreamed about meeting Ariana Grande and finally my dream became true. Base dun sa nag-viral na video, yung lalaking biglang umatake ay nakasuot ng puting shirt at shorts. Yung buhok niya medyo mahaba, itim, pero may streaks of blue sa dulo. Masasabi rin natin yung facial features niya, Asian po talaga. Kung iisipin, may pagka-unique, no, yung ayos niya base sa na-capture sa video. Isang dahilan kung bakit agad din siyang na-identify ng mga tao sa internet. Ayan na, may magiging mas malalim na parte pa po ang kwentong ito. So napapaisip siguro kayo, sikat ba to? Ginawa niya na ba to dati? Bakit ang bilis siyang na-identify ng mga tao? Doon sa video na yon, sa comments pa lang alam na nila kung sino siya. Ang sagot, hindi pala ito yung unang beses na nakilala siya dahil sa kaparehong pangyayari. Dahil ang lalaking ito ay tinatawag na serial events crasher. May mga ganun pala, no? Nakilala ang red carpet crasher na ito bilang si Johnson Wen. Isang 26 years old na Australian influencer na kilala bilang si Pajama Man sa internet. Ayon sa mga nabasa ko po, no, itong si Pajama Man ay nakilala sa social media dahil na rin madalas siyang mag-crash sa mga celebrity events na naging dahilan para sumikat siya at mag-cause ng headline bilang isang celebrity events crasher. Nitong June, kaparehong taon, nakilala siya matapos siyang tumalon sa stage kung saan nagpa-perform naman si Katy Perry. At itong si Katy, kung makikita nyo, na-shock talaga siya. Bigla ka ba namang sugurin habang nasa stage ka, di ba? Noong December 2024 naman, bigla din siyang umakyat sa stage habang nagko-concert ang The Chainsmokers. Hindi lang yan, dahil bandang August naman ay yung stage ni The Weeknd ang tinalon niya bago siya agarang pinaalis ng mga security ng nasabing event. So ang dami po talaga, lahat ng artista maiisip niya talagang pinupuntahan niya. So mapapatanong ka na lang, bakit kaya ang lakas ng loob nito? Ano bang nakain nito? O ano bang nasa tubig nito? Base po sa mga nabasa ko, hindi lang niya ginagawa to dahil lang fan siya. Kung fan ka, hindi mo gagawin yan. Hindi lang niya ginagawa to dahil gusto niya malapitan yung idol niya. Ginagawa niya ito para ipakita at i-document yung event crashing experiences niya through social media. Dahil si Pajama Man ay isang content creator. At ito yung mga klase ng content na pinopost niya. Kagaya naman ng una ko nabanggit sa inyo, fanboy din nga po ako. Sobrang nakakataba ng puso, lalo na kung yung mga taong sobrang hinangaan mo mapapalapit sa'yo, di ba? Bonus na lang din kung makakahingi ka ng selfie. Pero yung ma-acknowledge yung presensya mo, aba, Diyos ko. Pero naniniwala ako na lahat ng tao may nakalaang safe space. Tandaan natin, hindi lahat, kahit celebrity pa yan, ay komportable malapitan at mahawakan ng iba. Magpapakaanis ako sa inyo, miski ako naman po, biglang may hahawak sa akin, matatakot din po ako, di ba? Wala namang problema kung merong consent. O kuya, klaro pwedeng pahag, o oo, ako pa mismo yayakap sa'yo. Understandable naman talaga na yung mga kagaya nating mga fans ay ma-excite sa presensya ng mga paborito nating celebrities. But not to a point na matatakot natin sila at maging yung mga taong nasa paligid nila. Lalo pa at napakaraming insidente kung saan nagiging threat sa mga kilalang celebrities yung mga fans na masasabi nating obsessive. Tandaan nyo ha, maaaring ilag sila at natatakot sila hindi dahil ay, ang arte niyan, sikat kasi. Hindi ganon. Huwag niyong iisipin yung ganon. Natatakot din sila dahil walang nakakaalam sa kung ano
ang maaaring mangyari. So nakalahati nyo na ba yung iniinom yung kape? Kung hindi pa, legokin nyo na dahil may karugtong pa ang kwentong ito. Sit back, relax, and sip your coffee dahil mas manlalamig kayo sa susunod na detalye ng kwentong ito. Trauma. Lalim agad, no? Nahuli naman agad ng security ng event si Pajama Man. Ikinulong din siya dulot ng kaguluhang dinala niya sa nasabing event. May mga pangyayari talaga na nakaka-trigger ng trauma sa ilang tao. Ayon sa mga nabasa ko online, nagagalit yung mga fans dahil yung ginawang eksena ng Pajama Man ay re-traumatizing para kay Ariana Grande. Eto yun ha, hindi to pag-iinarte. Hindi rin ako, ay fan ka kasi ni Ariana. Hindi po. Totoo yung mga ganun, yung mga klase ng bagay na bigla na lang bumabalik yung mga nangyari sa'yo dati. Kung maaalala nyo, minsan na nag-share po si Ariana, especially sa mga fans po, no, na nagkaroon siya ng PTSD or post-traumatic stress disorder dahil sa isang suicide bomb attack noong May 2017 concert niya sa Manchester. Ang lalim, pasensya na po, kung saan daan-daan ang nasaktan at 22 ang namatay. Ang laki ng epekto niyan sa kanya. Ngayon, hindi na ako magtataka kung bakit kitang-kita yung pamumutla niya dun sa viral video. I can just imagine kung gaano ka-traumatizing sa kanya yung ganitong pangyayari. Lalo pa at meron pala siyang PTSD. Sabi nga yung ng isang netizen sa Instagram, Ariana has been through so many scary things. And at her Manchester concert, and you thought it would be fun to jump the barricade? Bukod kay Pajama Man, marami rin ang kumukwestiyon sa naging response ng security team ng nasabing event sa pangyayari. Idagdag pa na dahil sa galit ng mga tao kay Pajama Man, maraming nagre-request na iban si Johnson Wen sa social media kasama lahat ng videos niya. At may update yung bagay na yan. Mamaya, titignan natin. Hanggang sa ngayon, nananatiling tahimik at professional pa rin si Ariana Grande at hindi pa rin siya nagbibigay ng statement patungkol sa nasabing pangyayari. Itinuloy din ang event na parang hindi nagkagulo at masasabing successful pa rin ang premiere night ng Wicked sa likod ng viral na pangyayaring ito, The Arrest. Shit gets real, sabi nga nila. Naaresto si Pajama Man at siya ay naikulong. Sinampahan siya ng kasong public nuisance. Ang final sentence naman na nakuha niya ay 9 na araw sa kulungan matapos niyang aminin ng kasalanan at magbigay ng guilty plea sa korte dahil sa nagawa niya. Ayon din kay Wen, hindi niya na uulitin ang ginawa. Pero ayon sa balita, binansagang attention seeker ng district judge si Johnson Wen at sinabi rin nito na base sa records at behavioral pattern niya, maaaring ulitin pa ng lalaki ang ganitong mga eksena. Hindi nagtagal matapos itong pangyayari, kumuha ng atensyon ng mga tao sa internet yung post ni Pajama Man sa Instagram. Sabi niya, "Dear Ariana Grande, thank you for letting me jump on the yellow carpet with you." Grabe. Minsan pag nakakakita tayo ng mga ganitong mga balita, mapapaisip ka na lang talaga, aware ba sila sa consequences ng mga kilos nila? Nagigets ko naman na as a content creator, hindi ka makikilala po kung hindi ka magpapakilala. Pero may boundaries pa rin lahat eh. Malaking parte ng content creation yung pagkuha ng interest ng audience mo. Pero para sa akin, hindi sapat ito para gumawa tayo ng mga questionableng desisyon na hindi lang sa atin makakaapekto kundi maging sa ibang tao. And just imagine paano kung hindi lang pagkagulat ang nangyari kay Ariana sa event na yon. Paano kung talagang na-trigger yung trauma niya at nag-cause ito ng mas malaki pang problema. 'Di ba? Ang hirap isipin na may mga taong hindi pinag-iisipan yung maaaring epekto ng kilos nila at pinopost nila sa iba. Sabi nga nung judge ng kaso, it was fortunate that something bad did not occur. Thinking only of yourself and not the safety of others when committing these acts. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung anong susunod na hakbang ng Singapore pagka-release kay Pajama Man. Pero ang malinaw sa akin, ginawa niya to dahil gusto niya makakuha ng atensyon through social media. Ang tanong, worth it ba yung publicity na nakuha niya o baka naman totoong madadala na siya? Nakikita ko po na maraming mga concert ngayon ng mga pop stars, I think Lady Gaga, kung hindi ako nagkakamali, na binaban na siya. Marami, hindi lang isa yung nakita ko eh. From the top of my mind lang po ito, wala sa research ko ito. Pero ang dami kong nakikita ng mga articles na dinidiscuss siya, ban na siya, bawal na siya. Kasi parang may parang may problema din po siya sa pag-iisip. Bakit ganun na lang siya makahingi ng atensyon sa internet?
paano pa kung iba yung gawin niya, di ba? Nakakatakot. Anyway, bago ko tapusin ang kwento natin ngayong gabi, iiwan ko sa inyo itong sinabi mismo ni Ariana Grande sa isang interview. At sana lang maintindihan nating lahat na dapat maging sensitive at considerate tayo at all times dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdaraanan ng isang tao at sabihin nila sa atin. Celebrity man yan, idolo nyo man yan, o kahit sino pa yan, we all have the right to have a safe space. Sabi niya, I think a lot of people have anxiety. Especially right now. My anxiety has anxiety. Sabi niya, I've always had anxiety. I've never really spoken about it because I thought everyone had it. But when I got home from tour, it was the most severe I think it's ever been. Naano lang ako kasi meron din akong anxiety na pag walang nangyayari, kung ano-ano po yung iniisip ko, napaparaning ako. Ilang beses ko na pong ginustong tigil tong channel natin because of my anxiety. I always feel like something wrong is going to happen. Idagdag mo pa yung social anxiety ko. Honestly, ngayon lang nagiging malinaw sa akin to, especially this year. Ngayon lang nagkakaroon ng clarity sa akin. At lagi ko sinasabi sa inyo na seek professional help. Next year, since nabanggit naman na rin natin, magsisik na rin ako professional help. And maybe, gusto ko rin ikwento sa inyo kung ano yung mangyayari dito sa aking second channel. I think, I owe it to my audience na malaman ninyo kung ano rin yung mga pinagdadaanan ko. I want to be vulnerable, hindi para makakuha ng atensyon, kung hindi dahil alam ko na marami sa inyo yung katulad ko na kaya kayo drawn sa akin. Ito, iniisip ko to. Kaya kayo nanonood sa akin kasi merong bagay sa akin na hindi natin alam. Parehas tayo. So, maaari, na yung mga pinagdadaanan ko, pinagdadaanan nyo rin. And hopefully by sharing these stories, may matutunan kayo kung paano nyo to maisa sa ayos or paano nyo man lang iha-handle ba. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell at punta na kayo sa aking second channel. Diyan ko po i-share lahat ng mga personal stories ko. Ito na yung question of the day natin, ha. Medyo sensitive yung topic, pero para sa'yo, tama bang gawing content yung panghihimasok o panggugulo sa buhay ng isang tao, celebrity man o hindi? I-comment mo sa ilalim. So, yun lang po. Ito si Claro III. At ito ang aking kwento. Ay, nagsasalita ako. Wala na akong pakialam kung may nakatingin sa akin, no? Normally, matatakot ako. Normally, kakabahan ako. Pero hala, pag last night ko na, ayoko nang umuwi. Ayoko na sa Philippines. Sorry, Philippines. Sandali, nagpapanik ako. Sandali. Nung tara, sabi ko, ay, peaceful. Tapos may crocodile. Diba? And this is something that I've experienced many times in my life. Now, when it's the scariest to jump, that is exactly when you jump.